Talaga pong desperado na po itong si Sara Duterte, no, mga kabunyog. Kahit po itong mga pagkukuda-kuda nitong alias Rene, itong Michael Maurilio, na itong Michael Maurilio na ito ay bumaligtad po. Bumaligtad ang bituka. Bumaligtad po ang testimonya nito doon sa kanyang mga sinabi, pinahayag laban dito kay Apollo Kibuloy na ngayon ay nakakulong. At itong pagbaligtad po nitong alias Rene, ang sinasabi ni alias Rene, siya daw ay binayaran lamang. Binayaran daw siya ni Senadora Risa Hontiveros para tumistigo laban kay Kibuloy-Loy. Ngayon, mukhang dahil itong si Sara Duterte ay talagang desperado, kailangan nila ng mga issue na talagang makakasira kay Senadora Hontiveros, ay sinabi po ni Sara Duterte na nakita niya daw ang affidavit ni alias Rene, no? Talagang minarites po ng vice-presidente, no? Talagang ang vice-presidente sa Pilipinas ay nagmamarites po, Ang sabi niya, nakita niyo yung affidavit ng alias Rene, at ito daw si alias Rene ay kasama daw sa isang safe house. Sa isang safe house, kasama daw yung mga ICC witness. Kumbaga, ang pinalalabas ni Sara ay nagkakanlong po ng mga peke o mga bayarang witnesses, si Hontiveros, si Senator Risa, kasama tong si alias Rene na to, kasama po yung mga witness sa ICC laban sa kanyang tatay, at kinakanlong po ni Risa Hontiveros sa isang safe house. Kumbaga, ang pinapalabas ni Inday Takaw ay sindikato. Sindikato po itong si Risa Hontiveros, at nag-iipon ng mga testigo na bayaran. Ganon, dahil ang claim, ang sinasabi ng alias Rene ay binayaran siya ni Risa Hontiveros ng ilang milyon ba yan. Kaya makikita natin, kino-connect po ni Sara Duterte yung itong alias Rene na to na testigo laban kay Kibuloy, na ngayon bumaligtad nga, sa mga testigo laban sa kanyang tatay. Ang layo no? Talagang gawain yan nila Sara Duterte, yung mga ganyang galawan. Iniisip nila na ginagawa ni Hontiveros kasi malamang gawain nila yan, lalo ng kanyang ama, no? Yung magtanim ng mga testigo, no? Ngayon, malayuan ba yan? Malapit ba sa katotohanan yung mga minamarites po ni Sara Duterte, no? Malabo pa sa sabaw ng pusit. Malabo pa sa sabaw niya, no? Ang mga sinasabi ni Sara, dahil paano naman magsasama sa isang safe house yung testigo laban kay Kibuloy at testigo laban kay Duterte sa ICC. Unang-una, magkaibang kaso po yun Yung kaso ni Duterte ay crime against humanity, at ang mga witness dyan ay hawak po or pinoproseso ng ICC prosecutor, di ba? Kung may mga nabubulgar man ng mga extrajudicial killings o mga patayan, yan po'y ang may trabaho po dyan ay hindi naman si Senadora Risa Hontiveros, dahil si Hontiveros po ay hindi naman prosecutor sa ICC. Siya po ay isang senadora. So, kung yung pagdating po sa mga testigo laban kay Duterte sa ICC, yan po, ang nag-handle po niyan, siyempre, yung prosecutor ng ICC, di ba? So, ganun po mga kabunyag mga kabayan. Kaya lang, si Sara, pilit niya ng pinagdidikit. Pinagdidikit niya yung alias Rene at yung mga testigo laban sa kanyang tatay. Di ba, mga kabunyogo? Kaya ang nakakatawa lang dito, makikita nyo, desperado po sila Sara Duterte talaga na i-connect-connect Kahit nga po yung pagbaligtad ni alias Rene, yan talagang malabo pa nga sa sabaw ng pusit yan. Para sasabihin niya, binabayaran siya ni
Risa Ontiveros at nasa isang safe house, di ba? Kaya lang, alam nyo naman, kapag talaga nagigipit na po, kumakapit na sa mga patalim ng pagmamarites. Ano? Ano ang aasahan natin dito kay Sara Duterte? Siyempre, si Kibuloy. Hindi lang naman si alias Rene ang testigo dyan. Yung batang Amanda, yung mga dating miyembro nung KOJC ay nagsalita na po sa social media, sa Senado, nagkaroon na ng mga affidavit, testimonya, na talagang dun sa mga kalakaran, mga kahindik-hindik na kalakaran, mga kabulukan, kamanyakan, kawalangyaan, na nagaganap po dyan sa sabing kulto ni Kibuloy, no? Dyan sa Davao City, ha? Ayan po'y ayon mismo sa mga dating miyembro na nagtestimonya. At isa na nga dyan yung alias Rene na yan, na nung uli, sinabi niya, kinidnap siya. Tapos biglang may mga video-video na, no? Hindi natin alam kung anong kalagayan ng Rene, kung napipilitan ba yan, or talagang voluntaryo niya yung ginagawa yung mga video na yan. Pero ang malinaw dito, may effort si Sara Duterte na i-connect yung alias Rene sa mga witness po sa International Criminal Court. Kumbaga, ang layo, no? Ang gawin na lang sana ni Sara Duterte ay utusan niya na galingan ni Attorney Koopman yung pagdepensa sa kanyang tatay. Mukhang sayang ang bayad kay Koopman, ano? Laging butatapo ang mga motion, ang mga petisyon ni Attorney Koopman sa ICC pre-trial chamber. Laging nabubutatapo. So, hindi talaga nila mapauwi. Si Duterte, lahat na ng mga motion, petition, ginawa na nila, no? At siyempre, si Sara naman, nakaamba po yung kanyang impeachment trial. So, talagang masakit ang ulo ng mga Duterte. Kaya dahil dyan, si Rodrigo Duterte, sabi, payat na, butot balat na, at hindi nga mapauwi. At ito naman si Sara, ay talagang lilitisin po sa impeachment court, sa Senado. Hindi niya malusutan yan. So, wala. Desperado po talaga. Dahil lahat sila on all front. Si Polong Duterte naman, may mga sinampang kaso po dyan. Si Trillanes. So, matindi. So, kaya itong si alias Rene, ay papatulan na ni Sara Duterte. Hindi natin alam. Baka sila din ang mga nasa likod niyan. Possible po yan na talagang yung pagbaligtad ni Rene, sila Kibuloy Duterte din ang nasa likod. Di ba mga kabunyog? Hindi naman yan malayong isipin di ba? And dahil mapagkwento ka naman, malay mo naman na konsensya si Rene. Na konsensya ba yun? Ang tindi ng mga niya aligasyon niya, di ba? Paanong na konsensya, di ba? Yan napakabigat po ng mga testimonya niya. At nung sinasabi niya yun sa Senado, talaga sinabi niya yun na yung mga kamanyakan doon, mga kababuyan, sinabi pa ni alias Rene na binibigyan po ng armas o ng mga baril ni Kibuloy itong mag-amang Digong at Sara. Yan ang mga testimonya ni alias Rene na mahirap niya yung babawiin. At ang sasabihin lang niya, binayaran siya ni Ontiveros. Napaka malabo pa sa sabaw ng pusit. Baligtad si Rene, di ba? So, ngayon, minamarites ni Sara Duterte. At inuudyukan pa ni Sara si alias Rene na idemanda si Ontiveros. Idemanda mo, di ba? Karapatan naman ni alias Rene yun. Idemanda mo si Risa. Total, si Risa Ontiveros, nireklamo na tong alias Rene na to. Kasi may mga ebidensya nga si Ontiveros na mga screenshot po na mga messages. Talagang po yun, may screenshot na talagang ito mismong si Michael Maurilio alias Rene ang lumapit sa kanyang opisina. Di ba? Labanan lang naman ng ebidensya yan di ba mga kababayan o mga kabunyog o mga DDS? Kung anong totoo, anong ebidensya, hindi pwede yung babaligtad ka lang, imamarites mo lang ni Sara, okay na. Hindi po ganun yon. Ano? Ray Panes, kayo lang naman ang walang konsensya. But ni mo, talaga wala namang bayad. Tama naman yun Ako sa tingin ko, bakit naman magbabayad si Risa Hontiveros dito kay alias Rene? Ang dami-daming nagre-reklamo kay Kibuloy. In fact, bago pa nga ang Senate investigation ni Risa sa kulto ni Kibuloy, si Kibuloy ay wanted na po sa Federal Bureau of Investigation. Wanted na po yan si Kibuloy sa FBI, sa California.
Di ba, Ma'am Cynthia Manalo? Salamat po sa pag-shoutout. Mabuhay po ang Kabunyog. Oh, lagi-lagi ka lang nanonood, ha, Ma'am Cynthia Manalo, kaya lagi kitang isa-shoutout. Di ba, Ma'am Cynthia? O, Jonathan Ladaga, buong kaman. Anong buang? Buang man o yan, no? Anong buang, ha? O, Jonalyn Rosalinda, good evening. Salamat, Jonalyn Rosalinda. Di ba? So, ano yan eh? Bakit ako ang logic lang yan? Ba't kailangan magbayad ni Ontiveros ng testigo? Ang dami-daming tumitestigo laban kay Kibuloy bago pa man yung Senate hearing. May mga nagbablog na nga laban kay Kibuloy na dati niyang mga tagasunod dyan sa KOJC. At isa pa, si Kibuloy ay wanted po sa Federal Bureau of Investigation. That's a fact. Di ba? Yan ay katotohanan. Oh, kaya bakit gagawin ni Ontiveros yun? Ngayon, siguro ang mas may malaking motibo para bumaligtad, itong si Alias Rene, pwedeng nabayaran din siya, pwedeng tinatakot siya ngayon, hindi natin alam. Pero sinasabi lang natin, malabo pa sa sabaw ng pusit na siya ay babayaran ni Senadora Risa Ontiveros para lang siya titestigo. Laban kay Kibuloy-Loy, o di ba? O, si Pacquiao po, manyak talaga, sabi ni Jose Dinglasan. Di ba? Yan ang sinasabi na, tama ka dyan, ha? Jose Dinglasan. Ang nagsasabi niyan, na si Kibuloy ay nang-re-rape, ay yung mismong mga alagad niya, yung batang babae na tumistigo sa Senado, di ba? Napakadetalyado, at talagang mangyak-ngyak na yung babae, talagang kung paano nang-re-rape si Kibuloy, may pattern po at may mga bugaw sa loob. Di ba, kinuwento nung alias Amanda yan. Yan po'y ayon sa mga biktima di ba? So, paano yung sasabing magbabayad si Risa Ontiveros ng testigo? Hayan, buhay ang mga biktima ng mga bata. May mga pinagsusuot ng ganitong pajama, ang shampoo ay Palmolive Violet, mamasahin sa kwarto, o mapalad ka kasi sisipingan ka ng anak ng Diablo. Di ba kaya masasabi, anak ng Diyos ito, ikaw ay magiging spiritual wife. Tignan nyo, di ba kultong-kulto yan na yung mga batang babae may bine-brainwash para sumiping kay Kibuloy. Anong tawag mo dyan? Yan ay kademonyuhan po yan di ba? O si Senator Ontiveros ay malinis ang konsensya at may hawak na resibo. Yun ang mahalaga sa atin, yung resibo at ebidensya. Tama ka dyan Jonalyn Rosalinda, yung sa atin yung katotohanan, yung resibo, yung ebidensya. Kaya kung para lang sasakyan na ni Sara Duterte, mahirap po, malabo pa sa sabaw ng pusit na pati yung alias Rene ay kasama daw dun sa ibang witness, sa isang safe house kasama ang mga witness sa ICC. Nakonek mo talaga yon, di ba? Ang lupit po ng kwentong pusit naman ni Sara Duterte pagka ganun. Huwag tayo nagpapapaniwala sa mga marites. Huwag tayo nagpapapaniwala sa mga kuda-kuda, kundi tayo maging mapanuri. Suriin natin ang bawat detalye. So gamitin natin ang ating talino, di ba? Papunta po sa katotohanan, hindi mga marites at mga intriga na malabo pa po sa sabaw ng pusit. Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan. Sa bunyog pagkakaisa, mga kabunyog, mga kabayan. Tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.